Salamat po sa Panginoon at tayo po ay naka-move on na naman ng isang kabanata sa mabagal po nating pag-aaral sa Aklat ng Santiago, kasi kung masyado nating bubusisiin at dadamihan yung coverage ng talata, aabutin po tayo ng siyam-siyam. So after all, di naman tayo nagmamadali, ano po? So dito po sa Santiago, ang kabanata ay 4, mga talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mababasa natin sa salin ng ang Biblia. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nang-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y naiinggit at hindi maaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipag-baka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at hindi nagkakamaling mga salita. Ang titulo po ng atin pong pag-aaral po ngayon ay ang masaklap na epekto ng kasalanan sa iglesia. Masaklap na epekto ng kasalanan sa iglesia. Mga kapatid, alam na alam natin bilang mga mananampalatayang palaging nakakapakinig ng ebanghelyo dito po sa iglesyang ito, ang matinding epekto po ng kasalanan sa ating mga buhay. So alam po ninyo na ito ay mayroong eternal na epekto, masamang epekto sa mga taong hindi nagsisisi. Ito po yung dahilan, mga minamahal, kung bakit may mga taong magdaranas ng poot at hatol ng Diyos magpakailanman sa lugar na tinatawag na impyerno. Hiwalay po sa awa at biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Kristo. Wala pong sino man ang makalulusot sa karumal-dumal na epekto at kabayaran ng kasalanan sa araw po ng paghuhukom. Ang kasalanan din po ay may masamang epekto sa ating mga buhay maging sa kasalukuyan. So, ito po mga kapatid ay hindi lamang apektado yung ating hinaharap. Ang kasalanan po ay mayroon ng masamang epekto maging sa buhay po natin ngayon sa sanlibutan. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo nakararanas ng matinding kabigatan at kalungkutan. Hindi nyo po ba na-experience yon mga kapatid? Minsan okay naman lahat sa buhay ninyo, hindi po ba? May pera naman kayo, meron naman kayong, may laman naman ng bigasan. Marami namang stock sa tindahan, di ba Sheila? Marami namang laman ng GCash. O kaya naman nakapapasok naman sa eskwelahan ng mga bata araw-araw. Pero minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, bakit parang latang-lata tayo? Bakit parang lungkot na lungkot tayo at mabigat ang ating loob? So isa po sa kailangan po nating babalikan, meron ba tayong mga kasalanang nagawa sa Panginoon? Meron ba tayong mga kasalanan na hindi nahingi ng tawad at pinagsisihan sa Panginoon? Kasi mga kapatid, iyan po yung normal na nararanasan ng isang mananampalataya sa tuwing meron po siyang kinikimkim na kasalanan sa kanyang puso. At ito po yung dahilan mga kapatid, kaya kung minsan kapag tayo ho ay nananalangin sa Panginoon, kapag tayo nagbabasa ng kanyang mga salita, para bang ang layo-layo ng Diyos sa atin. Na-experience nyo na po ba yun? Nananalangin kayo sa Kanya, yung dating parang kaharap mo lang siya, parang kausap mo lang siya, parang malapit lang siya sa iyo, parang dumarating yung punto na ang layo-layo niya sa atin. Isa po sa posibleng dahilan po niyan, mga minamahal, dahil po meron tayong kasalanang ikinukubli sa atin pong mga puso. So ito po ang dahilan kung bakit nararanasan natin yung konsekwensya nito maging sa ating mga personal na buhay, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, gusto ko pong maunawaan natin ngayong gabi na yung kasalanan na hindi lamang po may epekto sa ating eternal na destinasyon at personal na buhay. Ito po ay may masamang epekto din po sa ating kapwa, partikular sa ating pong kapatiran dito po sa ating iglesia.
At ganyan po yung makikita nating sa mga talata na atin pong pinag-aaralan ngayong gabi. Dito po, makikita natin kung paano sinira ng kasalanan ng kapatiran ng iglesyang sinusulatan ni Santiago noon pong panahong ito. So, inati ko lamang po itong mga talatang ito sa dalawa pong bahagi na siya pong ating pag-aaralan ngayon. Ang una po ay pinamagatan kong ang kaguluhan sa iglesia. Ang kaguluhan sa iglesia. Pasinin niyo po yung banggit sa unang bahagi ng verse 1. Ang sabi ron, mga minamahal, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo. Ito po muna tayo doon, mga kapatid. So dyan po sa mga pananalita at sa tanong po ni Santiago sa talatang 1, mahihinuhan po natin na meron pong conflict, meron pong friksyon, meron pong tensyon na nangyayari sa loob po ng iglesia na kanyang sinusulatan. Ito po ay sapagkat gaya ng ibang iglesia, may mga kasama rin po silang mga hindi mananampalataya na meron pong ibang espiritu at may ibang nasa kaysa sa kanila. Kamukha po natin dito sa iglesia, na lokal na iglesia ng Logos Sovereign Grace Baptist Church San Rafael, hindi naman po lahat dito ay magkaka-espiritu. No, hindi naman po lahat ng naririto ay mga mananampalataya at binago na ng Diyos. May mga kasama pa rin po tayo rito na namumuhay pa rin sa kasalanan. Ano? Maaaring hindi pa panahon na sila po ay baguhin ng Diyos, o maaaring sila po ay kabilang sa mga reprobate o yung mga taong hindi talaga makakaranas ng kaligtasan. So yun po, mga kapatid, yung madalas na nagdudulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan at awayan sa iglesia, sapagkat hindi sila magkaka-espiritu, hindi sila magkakabuka ng kagustuhan, hindi sila magkakabuka ng iniibig. Ang mga mananampalataya ay nag-iibig ng kapayapaan, ang mga di mananampalataya ay nasisihan sa kaguluhan. So yan po ang dahilan, mga minamahal. Maliban po dyan, may mga kasalanan pa rin po kahit tayo yung mga mananampalataya na, may mga kasalanan pa rin pong natitira sa ating mga puso. Hindi pa naman po tayo perpektong lahat. Hindi po ba? Patuloy pa rin tayong binabago ng Panginoon at tayo po patuloy na nasa ganong kalalagayan hanggang sa magbalik muli ang atin pong Panginoong Jesucristo. Kung saan bibigyan niya po tayo ng maluwalhating katawan, kung saan wala na pong bahid ng kasalanan ng ating pagkatao, at yan pong lahat ay mangyayari lang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit po sa grupo ng mga tunay na mananampalataya, hindi pa rin po maiiwasan kung minsan na mayroong kiskisan, mayroong hindi pagkakaunawaan, at mayroong tampuhan. Ano po? Yung salita po dito, mga kapatid, na pagbabaka, kung gamit niyo po ang Biblia, o sa magandang balita, Biblia, alitan, ay general term po sa pag-aaway-away. Ano po? Maaari po ito ay pumapatungkol lamang sa simpleng tampuhan, hindi pagkikibuan, siraan, o minsan umaabot na sa komprontahan o salitaan ng hindi magaganda, at may pagkakataon pa nga na malungkot, nagkakaroon pa ng demandahan sa isa't isa. So yan po yung ibig sabihin ng salitahong pagbabaka o alitan sa verse 1, while yung salita naman pong pag-aaway in verse 1 pa din ay may mas specific. Kung yung isa po ay general, ito po ay mas specific. Ito po ay galing sa salitang Griego na makai, na may ibig sabihin po na combat or battle. So ibig sabihin, sa tindi po ng awayan na nangyayari sa iglesyang sinusulatan ni Santiago, ito po'y nauuwi na sa pisikalan. Nakikita niyo po ba kung gaano kaseryoso itong ina-address ni Santiago? Nauuwi na marahil sa pisikalan, sampalan, sabunutan, o kung lalaki, suntukan. Ganun po katindi ang awayan po nila. Sa makatuwid, hindi po simpleng awayan ang nangyayari sa iglesyang sinusulatan ni Santiago noon pong panahong ito. Ito po ay nagdudulot ng isang napakalaking eskandalo na dumudurog sa puso ng Panginoon at nagsisilbing katitisuran sa mga taong mga
na sa paligid nila, lalong-lalo na po sa mga hindi mananampalataya. Naniniwala ho ba kayo doon, mga minamahal, na sa tuwing mayroong kaguluhan, sa tuwing mayroong tampuhan at hindi pagkakaunawaan sa ating kapatiran, nadudurog po ang puso ng ating Panginoon Diyos? Naranasan nyo na po ba, lalo na kayong may mga anak dito, na nag-away po yung inyong mga anak? Di po ba? Meron pa po bang mas titindi dun sa sakit na nakikita nyo ho, na yung inyong mga anak ay hindi nagkakaayos, hindi po nagkakasundo, at umaabot pa po sa punto na pisikalan? Hindi po ba nakakadurog ng puso? So imagine niyo po, tayong mga anak ng Diyos, kung tayo po ay hindi nagkakasundo, hindi po tayo nagkakaintindihan, hindi po tayo, nagkakaroon po tayo ng samaan ng loob, hindi tayo nagpapansinan, hindi po ba nadudurog din yung puso ng Ama natin sa langit? No? So, nakakalimutan natin, mga kapatid, na sa tuwing may kaguluhan sa iglesia, wala pong ibang nananalo kundi ang kaaway. So, kaya pa dapat hindi po nananaig at hindi po nananatili yung ganitong hindi pagkakaunawaan. At ang malungkot, hindi rin po tayo nagiging magandang testimonya sa mga nakapaligid sa atin. Na-imagine ninyo, kung may kaguluhan sa atin, tapos pag-uusapan ninyo sa bahay ninyo, habang kayo ay nagkakainan, ay naroroon yung mga kasama ninyo sa bahay na hindi mananampalataya. Ganyan pala sa iglesia ninyo, mga plastic. O simba-simba pa kayo, tapos pagka nandito naman pala kayo, kung ano-anong kasiraan ng kapatid ninyo, pinag-uusapan ninyo. Sa tingin nyo, mahihikayat po natin sila na pumunta rito. So, masasama pala ugali ng mga kasamahan nyo sa iglesia. Kaya wag na wag nyo pong ugaliin yan, mga kapatid, na pag-usapan sa labas ng iglesia yung mga problema sa loob ng iglesia, sapagkat hindi po yan makakabuti sa ating samahan. So, hindi po maganda. Sobrang nakalulungkot yung ganitong mga kaganapan sa iglesia ng Panginoon, kung saan inaasahan po sana ang pagmamahalan, pagmamalasakitan, at unawaan sa isa't isa. Ngunit ano po bang ugat ng ganitong klaseng hindi pagkakaunawaan o pagtatalo-talo sa loob po ng iglesia? Yan po yung gusto nating talakayin dun po sa panghuli nating punto, na pinamagatan ko naman pong ang ugat ng kaguluhan sa iglesia. Ang ugat ng kaguluhan sa iglesia. Sa ikalawang bahagi po ng verse 1, hanggang dun po sa verse 2, makikita nyo po na sinagot ni Santiago yung kanyang katanungan kung saan po nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway-away nila sa isa't isa. Ito po'y sinagot niya sa pamamagitan din ng isang tanong, o yung tinatawag po, mga minamahal, na rhetorical question, o isang tanong kung saan obvious po ang kasagutan. Ang sabi po niya sa kanyang sariling tanong in verse 1, dun po sa huling bahagi, hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Saan daw po nagmumula ang pagtatalo at hindi pagkakasunduan maging sa loob ng iglesia? Ang sabi po, ito daw po nagmumula sa inyong mga kalayawan. O sa ibang salin ay pagnanasa. So yung salita pong kalayawan, mga kapatid, o pagnanasa sa ibang salin, ito po'y galing sa salitang Griego na eidonon. Naka-Greek kasi siya sa aking manuskrito. So, eidonon, kung saan ang galing po ito sa salitang Ingles na hedonism. Kapag po sinabing hedonism, ito po yung pagnanasa sa sarap at kasiyahan, o sa Ingles ay pleasure. At yung term po na ito, mga minamahal, ay palagi pong may negatibong ibig sabihin sa bagong tipan, sapagkat ito po ay palaging pumapatungkol sa masamang pagnanasa ng pita ng laman. Ganyan po yung makikita natin sa konteksto. Halimbawa sa Santiago 1, talatang 14, ang sabi po doon, kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So ang dahilan po pala kaya natutukso ang tao, sabi ni Santiago, dahil sa masamang pita ng laman. Ito po ay pagnanasa na mabigyan po ng sarap o pleasure o kasiyahan ang masamang pita ng laman,
kaysa sa Espiritu ng Diyos. Ito po ang nagdudulot, mga minamahal, ng gera sa atin pong kalooban, kung bakit po may paglalaban palagi tayong nararamdaman sa ating mga puso. Gaya po ng mababasa natin muli sa dulong bahagi ng verse 1, ang sabi po doon, hindi ba nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka o lumalaban sa inyong mga sangkap? So napakalalim po ng Tagalog, pero ang ibig sabihin lang po ng sangkap po dyan ay papatungkol sa mga miyembro o bahagi ng ating pong mga katawan. Sangkap ng ating katawan, bahagi ng ating katawan. So, pinananahanan po ito ng Banal na Espiritu. Kung ikaw po ay mananampalataya, nananahan sa iyong kalooban, sa iyong puso, ang Espiritu ng Diyos. Everyday po ng ating buhay, meron po tayong laban sa ating kalooban. Nag-agree ho ba kayo doon, mga kapatid? Laban kung gagawin ba natin ang masamang pita ng laman o ang mabuting kalooban ng Banal na Espiritu. Tayo ba ay nagbubunga o magbubunga ng pita ng kasalanan o tayo po ay magbubunga ng mga katangian ng Espiritu Santo? Kagaya ho ng mababasa niyo sa Galatia 5, hindi po ba? Meron dong bunga ng laman at meron dong bunga ng Espiritu. So magkalaban po yan, mga minamahal, na dapat po ang pinipili natin palagi ay ang bunga ng Banal na Espiritu. So everyday, mga kapatid, battle po natin yan bilang mga mananampalataya. At sa mga hindi naman po mananampalataya, naniniwala ko meron din silang battle everyday. Kasi lahat po tayo nilikha na mayroong konsensya. So hindi lang po mananampalataya, kundi maging mananampalataya, lahat ng tao ay mayroong konsensya. So yung konsensya po, ang siyang umuusig sa atin kapag tayo ay nagkakasala. Hindi po ba? So, di ba nga, nagiging term nga natin pagka mayroong taong nagkakasala, makonsensya ka naman. So, inaasahan natin na yung tao, mayroong umuusig sa kanyang budhi kapag siya ay nakakagawa ng kasalanan. Totoo po yun. At yung konsensya din po ang siyang humihikayat sa atin upang gumawa tayo ng mabuti. Di po ba? Kasi masarap sa pakiramdam kapag nakakagawa tayo ng mabuti. Kasi meron tayong konsensya kahit hindi tayo o kahit ang isang hindi mananampalataya. So may battle din ho sila. Ako ba ay makikinig sa aking konsensya o ako ay magpapatuloy sa kasalanan? So matapos pong banggitin ni Santiago yung ugat ng kanilang kaguluhan, nabanggit po niya yung halimbawa nito. So alam na natin na ang ugat ng kaguluhan sa iglesia ay ang masamang pita ng laman, yung kalayawan ng ating mga laman. So sinabi niya in verse 2 yung halimbawa nito. Ang sabi doon sa verse 2, huling talata, kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala, kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y kikipag-away at nangakikipagbaka. So, hindi po muna natin doon, mga kapatid. So, yung pag-iimbot po o pagnanasa ng mga bagay na meron ng iba, ang siyang dahilan po ng kaguluhan sa iglesia na maaaring umabot po sa sukdulan na paslangin o kung hindi naman po nasain natin, ipanalangin nating mamatay ang ating mga kasamahan o mga kapatid. Gaya po ng nabanggit natin nung nakaraan sa ating pag-aaral, yung inggitan po at selosan ay hindi makakatulong upang mapagtibay ang ating samahan. Ngunit maliban po roon, yung paghahangad ng mga makamundong bagay na wala tayo, gaya halimbawa ng mataas na posisyon, karangyaan, kayamanan, temporal na pakinabang at kung ano-ano pa po, ay maaaring maging dahilan upang hindi lamang natin sirain ang ating sarili, kundi maging ang relasyon natin sa isa't isa. Bigyan ko po kayo ng ilang mga halimbawa, mga kapatid. Yung simple pong kagustuhan mo na mas maging mukha tayong espiritual at matatag sa pananampalataya kaysa sa ating kapatid, ay pwede pong magtulak sa atin na ipahayag po natin ang kahinaan ng ating mga kapatid upang mas mukha tayong maging espiritual at malakas. Hindi po ba? Minsan hindi natin namamalayan. Sa kagustuhan nating ipakita na tayo ay espiritual at malago,
ang kagawin po natin ay sisiraan po natin yung ating mga kapatid. Na kapag nalaman po ng ating kapatid sa iglesia, yung paninirang ginagawa natin sa kanya, maaari po itong magdulot ng tampuhan o yung panaglalamig ng relasyon po natin sa isa't isa. Yung simple pong pagkainggit sa posisyon o ministeryong meron po ang isang kapatid ay pwede pong magdulot sa atin na hindi siya suportahan upang hindi po magtagumpay ang kanyang ministeryo upang mapalitan po siya sa pwesto. Di po ba? Yung simpleng pagnanasa natin na magpasikat at magpakitang gilas dahil po sa mga kaloob na meron tayo ay pwedeng magdulot sa atin na hindi po maging sensitibo sa nararamdaman ng iba. Yung simple pong pagnanasa po natin ng mga temporal na pakinabang mula sa iba ay pwedeng magdulot sa atin na pabayaan at hindi kalingain yung mga kasama nating wala naman tayong mahihitang pakinabang at pakisamahan lamang po natin yung mga taong mapagpapala tayo. Hindi po ba nakikita niyo mga kapatid kung paano ang kasalanan, kung paano po yung pagkainggit at pagnanasa sa meron ang iba ay pwedeng makasira sa atin pong samahan. So kung hahayaan po natin itong maghari sa ating mga puso, ito po mga minamahal ay pwedeng maging mitsa ng mapayapa, masaya at maayos nating kapatiran. Maliban po dito, ang kasalanan din po ang dahilan kung bakit hindi tayo nananalangin sa Diyos. At dahil po hindi tayo nananalangin sa Diyos, wala po tayong mga pagpapalang tinatanggap mula sa Kanya. Ang sabi po sa dulong bahagi ng verse 2, at sabi doon, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. So, imbis po na hanapin po natin sa isa't isa yung mga bagay na gusto natin, bakit po hindi na lang natin yun hilingin sa Diyos? Pwede naman po tayong pagpalain ng Diyos nang hindi sinisira yung ating kapatid, hindi po ba? Pwede namang ibigay ng Diyos yung ating mga kahilingan, yung ating mga pangangailangan nang hindi natin winawasak ang puri ng ating mga kasama. Ang problema sa mga sinusulatan ni Santiago at sa maraming tao, maging sa panahon po natin ngayon, ayaw po nilang lumapit sa Diyos sapagkat ang kanilang mga nais ay makasalanan at naaayon sa pita ng laman. Kaya hindi po nila natatanggap yung kanilang mga prayer request gaya po ng mapag-aaralan po natin sa susunod na linggo sa verse 3. So makikita nyo ho dyan sa verse 3 kung bakit may mga nananalangin pero hindi nila natatanggap yung kanilang yung tugon sa kanilang panalangin sapagkat masama ang kanilang puso, masama ang kanilang motibo sa kanila pong pananalangin. So mga kapatid, sa akin hong pagtatapos, tayo po ay mga taong pinag-isa ng Ebanghelyo ni Kristo. Ano? Hindi po uso sa kapatirang Kristiyano yung kaguluhan at pag-aawayan sa isa't isa. Tayo po, bagamat hindi magkakadugo, ay pinag-isa ng dugo ni Kristo. Okay? So, wag po nating hayaang mabaliwala ito dahil sa panandaliang aliw at ginhawa na ibinibigay po ng makasalanang pita ng laman. Mga minamahal, ang akin pong encouragement sa inyo, at the same time may challenge, huwag niyo pong hayaang pagharian tayo ng kasalanan. Sapagkat ito po ay hindi lamang makakaapekto sa ating personal na buhay, ito po ay merong epekto sa ating kapatiran. Po? So, alang-alang mga minamahal sa kapatiran, alang-alang sa sarili mong kabutihan, huwag niyo pong hayaang pagharian tayo ng kasalanan. Purihin po ang ating Panginoon.